Bukod kina Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin, 4 na pangalan pa ang nasa resibo ng opisina ni VP Sara Duterte na wala naman sa record ng Philippine Statistics Authority. Live mula sa Batasan, nasa frontline balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong update dyan? Jiggy, ngayong araw ng araw yung huling pagdinig ng House Committee on Good Government tungkol nga dito sa issue ng confidential funds. Pero posible pa rin yan mabuksan sa susunod na taon, lalo na't kanina sa pagdinig, sandamakmak na mga questionableng resibo pa rin ng OVP at DepEd ang nabisto ng mga kongresista. Based on my office, kung marami na ang naintriga sa paglutang ng pangalang Mary Grace Piatos na tunog chichirya at Cocoy Villamin na magkaibang pirma sa mga resibo ng confidential funds ni VP Sara sa ika-8 pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, nabistong mas marami pala sila. Nang ipasuri ang higit 600 pangalan ng iba pang nakatanggap ng confidential funds, lumabas na 405 ang walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Dito, kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Lalo pang naloka ang mga mambabatas dahil marami pang questionableng resibo ang nabisto. Gaya ng acknowledgement receipts na ito na magkaiba ang pangalan, Sally Rendon mula sa Surigao City at Sheila Dado mula Digos City. Pero nang ikumpara, magkapareho ang pirma. May 3 resibo rin galing sa DepEd na nakapangalan sa isang Alice Crescencio. Pero ang pirma at lokasyon sa resibo, magkakaiba. Tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libu-libong acknowledgement receipts na basta-basta lamang dinoktor or gawa-gawa lamang. Sa dami ng irregularidad sa paggasta sa higit 600 million pesos na confidential funds ni VP Sara Duterte, isa ito sa ginawang basihan ng mga nakabinbing impeachment complaint laban sa kanya. Ito rin ang isa sa rason kaya nagdesisyon ang Good Government Committee na tapusin na ang pagsisiyasat sa issue, bagay na pinalagan ng Makabayan Bloc. Natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta dun sa SDO. Accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong ng mga security officer. Wala pa rin tugon ang kampo ni VP Sara tungkol sa mga bagong issue sa resibo na lumutang sa Kamara. Ayon naman sa mga mambabatas, marami-raming reklamo ang posibleng kaharapin ng bise kung mapatunayang nilustay ang confidential funds, gaya ng graft and corruption, plunder, falsification of public documents, at technical malversation. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Jiggy, meron pa nga nasa 2,000 mga pangalan na isinumiti nga itong House Committee on Good Government dito sa PSA para ipa-verify. Ito raw yung mga nakatanggap ng mga confidential funds mula sa Office of the Vice President. Samantala, pinaubayan na rin nga ng komite yung pag-iimbestiga sa mga posibleng naging paglabag ni VP Sara at kanyang mga opisyal dito nga sa mga investigative bodies ng gobyerno. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez.